Noong unang umiyak ang China dahil sa ginawa ng isang Pinoy Gilas player at coach ng isang NBA team bumilib sa Pinoy. Nito lang ay naging kalbaryo ang international basketball scene para sa national team ng China at ang nagdala nga ng matinding kalbaryong ito ay walang iba kundi ang ating mismong national team. Nagumpisa ang kalbaryo ng China sa Gilas ay noong 2023 FIBA World Cup kung saan ay wala man tayong nakuwang panalo bilang host country ay tayo naman ang nagdala sa China sa may tuturing nating bangungot sa kanilang basketball system. Dahil hindi lang natin sila tinalo kundi tinambakan din natin sila ng high margin of points sa final score at ang malupit pa nga dito ay first time in history of basketball na gumamit ng China ng naturalized player o import na aktibong NBA player. Matapos nun sa pagbubukas ng taong kasulukuyan ay another one ang binigay na bangungot ng Gilas sa China. Ito nga noong tinalo naman natin sila sa Asian Games kung saan ay sila naman ang naging host country. Sa tournament na yon ay nanatili ang pagiging agresibo ng mga Chinese. Tangan ng pagkalugmok sa Gilas last World Cup ay mas naging gigil ang China na mabawian tayo. Pero bago yan ay gusto kong ipakilala sa inyo ang legit investment company sa mundo na SC Sport. Ito'y kilalang business association na matatagpuan sa Amerika. Ang goal ng company na ito ay ma-achieve nating lahat ang good health at ngayon ay nagbibigay sila ng opportunity sa ating lahat na kumita sa pamamagitan ng pagbili ng mga project contract na ginagarantiya ang long-term na kita. I-click lang ang link sa ating video description at mag-register. Ilagay lang ang inyong mobile number, hintayin ang OTP at ilagay ang inyong 6-digit PIN code at i-click ang create account. Pagka-register mo ay may libre kang 30 pesos agad. Para magkaroon ng kapital o puhunan ay i-click lang ang recharge. Pwede dito kahit GCash o Maya. Ilagay lang ang amount, i-click ang next, ilagay ang inyong GCash number at i-click ulit ang next. I-type ang code na isi-send sa inyo ni GCash via SMS at ayos na. Kapag may puhunan na tayo ay pwede na tayong bumili ng ating mga investment project. I-click lang ang project. Bawat project ay may iba't ibang presyo at kita. May 100 pesos nakikita ng 4 pesos in 1 day, 200 na may profit na 8 pesos in 2 days, 400 nakikita ng 26 pesos in 3 days at 1,000 nakikita ng 168 pesos sa loob lamang ng isang linggo. Kung may budget ka naman pwede ka sa VIP nila na mas malaki ang investment pero mas malaki ang profit. Balik tayo sa project, i-try natin itong 400. I-click ang buy at lalabas ang kontrata. 26 pesos ang profit sa loob lamang ng 3 days. Pagdating sa withdrawal ay madali lang din. I-click lang ang withdraw, ilagay ang amount via GCash, i-click ang confirm at yon ganun lang kadali. At kung magka-problema ay may makokontak tayo agad na manager dito. Ito nga ay si Mamo Sana Allison. Palaging aktibo yan kaya hindi tayo mamumblema. Mag-invest na at kumita sa SE Sports. Pero tila naging mas masakit pa sa last World Cup ang kanilang hinarap na pagkatalo. Ito nga ay nang makambak sila ng 20 points at dinali ni Brownlee ng mga clutch 3-pointers. Dahil dito ay tila napilitang mag-rebuild ang Chinese national team na humantong pa sa pagtanggal nila sa kanilang Serbian head coach. Pero alam nyo ba na bago ang dalawang event na yan ay merong previous tournament na naranasan noon ng China na talaga namang literal na pinaiyak ng ating national team. 10 taon nang nakakalipas, 2014 FIBA Asia Cup sa isang bronze medal match. May paparehas natin ang pangyayari dito sa Asian Games kung saan ay talagang nakambak din ng China. At sa laban na ito ay nangyari ang pinaka-exciting na pagtatapos ng game sa isang FIBA tournament. Literal na umiyak ang mga Chinese sa pagtatapos ng laro. Nang ibaon ni Paul Lee ang tatlong may kukonsiderang high pressure free throw. Nagtapos ang laban sa final score na 80-79. Matapos ang isang dekada ay pinost ito ng mismong FIBA kung saan ay muling na-recognize ang Pilipinas. Samantala sa kabilang banda ay bida pa rin ang Pinoy. Patuloy ang pagpapahanga ng ating national team players sa mundo ng basketball. Dahil nito lang ay kinabiliban ng isang former NBA player at ngayon ay NBA coach na ng dating team captain ng ating national team na si Mighty Mouse Jimmy Alapag. Matapos ang malalamat na performance sa ating national team at pagre-retiro sa ating pambansang liga ay tumungo na ng ibang bansa si Alapag upang ituloy ang journey sa larong kanyang minamahal. Pero hindi bilang player kundi bilang coach. At sa maikling panahon ay biglang taas ang achievements ni Coach Jimmy na umabot pa nga sa pagiging NBA coach nito. Ayon sa dating nakatambal ni Coach Jimmy na coach sa NBA team ng Sacramento Kings na si Coach Bobby Jackson na assistant coach na ngayon ng 76ers ay may bagay itong sinabi ukol kay Coach Jimmy. Ayon kay Coach Bobby ay si Coach Jimmy nga daw ang pinakamatalinong coach na kanyang nakilala. Hindi lang bilang player kundi bilang coach ay katibayan na iba ang husay ng Pinoy.